Kabog! Ulitin natin yun. May pa-powers na sila. Flamara, tapos si Terra, tapos ito na si Mitena. Taray! Si Pirena, tsaka si Alena. Ang angas talaga ng CGI. Wala na rin silang mga magic circle talaga. Literal na elements na yung mga pumapalibot sa kanila. May ano kaya sir doon? May explanation kaya sila kung bakit ganito yung nangyari. Napanood na natin ang teaser ni Flamara, ni Terra, ni Adamus, at ni Dea. And eto naglabas na last, diba? Ito yung mga bagong karakter kasi sa Encantadia 2025. At ito or siya yung magiging villain or yung kakagigilan natin at the same time. Napapaisip tuloy ako kung yung kwento ba dito ni Mitena ay isang villain talaga or baka naman isa lang siyang anti-hero. So, tignan natin, baka may makuha tayong gist dito sa naging buhay niya noon, kung bakit siya naging kakambal ni Cassiopeia, at the same time, kung bakit niya sinasakop ang Encantadia. So, for today's video guys, hindi natin papalagpasin ng pagkakataon, last na to na mapapanood nating teaser dahil naglabas na ang GMA Network ng teaser naman ng Ice Queen na si Mitena. So, panoorin natin to. Ito na. Anak ko siya. Ako pa rin naglabas sa kanya. Uy! 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 Si Cassiopeia nandito na. Sobrang bilis. Hindi ko makakuha. So, taray! Si Pirena tsaka si Alena. Uy! Ang nice ng mga pa-particles ng powers nila. Shit, sangre. June 16. So, masyadong mabilis. Try nating bagalan. Ito na yung Minyave, yung kaharian ni Mitena. Isang Eve-tre. Wait! So, parang hindi na form na Encantado si Mitena dito at parang naging ano siya, Eve-tre na bata. Tapos, para siyang, ang nakikita ko dito parang kambal karibal, no? Yung atake ng editing. Tapos, alam naman natin na kapag hindi gusto ng society or nung mga tao, yung mga ganong klaseng mga nilalang, syempre pandidirihan, aayawan nila yung mga ganito. Isang sanggol na hindi na dapat ipinanganak sabi nung nagpaanak. Ito yung mga magulang ni Mitena at saka ni Cassiopeia dito. Ako pa rin naglabas sa kanya. Wendell Ramos. Mini. Tapos eto lumaki na si Mitena. So instead na parang i-kill nila si Mitena, tinapon na lang nito sa nagyayelong lugar ng Encantadia. Tapos, as time passed by, lumaki si Mitena at nag-form siya as Encantado dito. Pero, may galit sa puso niyan. Kasi ikinulong nga naman siya sa nagyayelong lugar na yon ng Enka. Kabog! Ulitin natin yun. May pa-powers na sila. Ayan. Si Flamara, tapos si Terra, tapos ito na si Mitena. Gusto ko yung ganito, na actual elements talaga yung gamit nila, no? Ito, panangga kay Flamara, tapos powers ng lupa talaga, ng brilyante ng lupa kay Terra. Sa kanilang. Ito na si Bathalumang. Cassiopeia, isa na siyang Bathaluman. Sino yun? Sino yung girl? Okay. May mga new character na hindi ako familiar. And, di ba? Pabog! Tignan nyo, di ba? Parang sa mundo ng mga tao, nagkaroon ng gyera. Yung mga Encantado, tsaka yung mga Minyave. So, I think, yung nakikita ni Cassiopeia dito sa mata niya, ay nakikita din ni Mitena. So, yung nakita ni Cassiopeia na ang makakasupil kay Mitena dito ay isang babae daw na may hawak ng gaya ng armas ni Danaya.
And for sure nakita din yun sa Balintata or ni Mitena dito. Kaya parang pinapunta niya yung mga kawal niya sa mundo ng mga tao. Pero, eto, parang sinabi rin ni Cassiopeia kina Pirena at Alena, kaya nandito rin sila. Lakas makahator talaga ni Pirena dito. Kasi ito si Danaya. Uy, taray talaga ng pa-visualization nila this time, ha? Yung mga different kaharian, nakikita mo na mas malawak talaga yung kaharian nila at yung mga lupang kinasasakupan nila. Kudos sa visualization, ha? Saka sa CGI. And as we can see, tignan yung mga brilyante dito. Wala na rin silang mga magic circle talaga. Literal na elements na yung mga pumapalibot sa kanila. May ano kaya sila doon? May explanation kaya sila kung bakit ganito yung nangyari. Clamara, di ba? Yung mga particles ng mga particles ba yung tawag doon? Yung mga powers nila sumasabay talaga din sa mga espada or sa mga weapon nila, no? Uy! Lakas makaang ni dito. Ang angas talaga ng CGI. Much anticipated talaga yung CGI nito. Wow! Sa akin po. Encantadia! Diba? Yung gigil sa boses ni Mitena, wawasakin ko ang buong Encantadia. So, doon na mag-start yung laban ng mga bagong sangre at ni Mitena dito. That's it, sangre. At ayun guys, napanood na nga natin itong teaser ni Mitena. Masasabi ko na siguro dahil sa naranasan ni Mitena dito na mga pang-aapi, pang-aalipusta, at dahil sa pagtalikod sa kanya ng sarili niyang pamilya, doon mabubuo yung galit sa puso niya para maghigante. Parang yung mismong yung mismong pamilya niya or yung mismong mga dapat nagmamahal sa kanya, sila yung bumuo ng halimaw, 'di ba? Tapos eto si Mitena, yung anti-hero na sasabi natin. Parang hindi siya villain eh. Kung titignan natin yung background story ni Mitena, meron siyang malalim na rason kung bakit gusto niyang maghigante. Habang naglalaon, marirealize niya na may nagmamahal pa rin pala sa kanya. Na mahal naman talaga siya ng kakambal niya na si Cassiopeia. Diba? Ang dami nating gustong itanong, ang dami nating gustong malaman dito sa Encantadia Chronicles Sangre. Nasaan na sina Mira at Lyra? Nasaan si Amihan? Nasa mga bathala, yung mga bathaluman natin, nasaan na sila? So, sino tong mga bagong karakter na to? Ano yung gagampanan nilang mga role? Bakit nasa mundo ng mga tao ang mga 2016 Sangres at ang mga new Sangres? Yon. So, maraming salamat guys sa pagsama sa akin. Kayo, sa mga napanood nating mga teaser, gaano kayo ka-excited na makita ito? Take note guys ha, June 16 na magsisimula ang Encantadia Chronicles Sangre. Malapit na, June 16. Kung kayo ang tatanungin ko, si Mitena ba ay isang villain or isa siyang anti-hero? What do you think guys? Let me know in the comment section. Syempre kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!